Hello, magkano bayad sa amo yung statutory? Sana masagot mo yung comment. Thanks. So yun nga, tinatanong ni Sisi kung magkano yung bayad tuwing statutory. Ang ibig niya sabihin, pag nag-overtime ka, yung bayad sa statutory sis, tsaka sa day off, parehas lang yon. Depende sa amo sis. Yung na-experience ko sis is every time na mag-OT ako ng statutory at saka holiday, bali yung binabayad niya sa akin every time na mag-OT ako, kung magkano yung sahod ko sa isang araw, yun yung pinapasahod niya pag nag-OT ako. May mga amo naman na mapagbigay, may mga amo naman na big time magbigay pag mag-overtime ka. Tulad yun sa friends ko, may friend ako na isa na pag half day lang siya, $200 ang binibigay sa kanya. Pag whole day siya, 400. O diba? Grabe no? Yung isa kong friend, early siya umuwi. Medyo maaga lang konti. Binabayaran na siya ng 150 pag maaga siyang umuwi kasi ina-assist niya daw yung alaga niya. Sinabihan na siya na kung kaya niyang umuwi ng maaga galing sa day off, automatic na yun na OT niya. So nagbabayad yung amo niya. O diba? Ang swerte nila. Ako pag nag-OT ako, $176 yung binabayad ng amo ko. Basta i-total nyo lang kung magkano yung daily nyo na salary. Kailangan wag bumaba doon. Siyempre, whole day ka mag-work. Kung magkano yung daily salary mo, yun yung pwedeng ibayad ng amo mo sa'yo. Pwede ding mas mataas doon. Yun. So, maswerte talaga yung iba na big time yung amo pag nagbigay, pag nag-OT sila. Nakadepende talaga yan sa amo. So, yun. Over statutory man or rest day, basta labas natin, OT na yon pag pinagtrabaho tayo ng whole day. Pero yung pinagtatrabaho tayo na yung may utos ng sandali, pag bago tayo lumabas, hindi yun counted na OT. Or pagdating natin, may paggawa sa atin, hindi yun counted na OT. Kasi dapat naman kasi voluntary yung pagtatrabaho. May mga hindi talaga natin maiiwasan na may mga amo na magdidemand na gawin mo to, gawin mo yan. Tayo naman kahit alam nating bawal yan, alam nating mayroon tayong rights na hindi magtrabaho, parang pakisama na rin natin sa amo natin na ay baka magbago yung pakitungo niya sa akin pag hindi ko siya pinagbigyan. Ay baka i-terminate niya ako kasi hindi ako nakikisama or hindi ako tumutulong, yung ganon. Ang tips ko lang sa inyo guys is pagdating nyo mismo sa bahay ng amo nyo, wag nyo na silang sanayin para hindi nila hanap-hanapin. Yun yung tips ko sa mga baguhan na pupunta dito. Halimbawa lang, sa umaga, okay lang naman na magligpit-ligbit kayo or okay din hindi kung wala namang sinasabi si amo na kailangan na kung pwede kang maggawa ng konting trabaho sa umaga or sa pagdating mo. Yun, yung iba, sinanay na nila na sa umaga hindi sila gumagawa. So pagka next Sunday, hindi na hanapin sa kanila kasi nung una pa lang na dumating sila, hindi na sila gumawa. Depende talaga yung sa amo eh. May amo naman na gusto pag bago ka lumabas, may gagawa ka muna sandali or ano. Pero pag gagawa kayo guys, syempre para pakitang gilas din sa amo natin yan, pwede kayo magligpit-ligpit, pwede kayong halimbawa lang mag-boil ng water, yung mga light lang na work. Huwag na kayong lumampas dun sa kailangan nyo pang magluto ng breakfast nila, kailangan nyo pang mag-mop ng floor bago kayo lumabas. Parang na siguro yun para sa akin. Hindi na siguro, kung sa akin, hindi na ako dadating sa point na yan. Pwede kung gusto nyo, pwede kayong magwalis-walis kunti. O kung gusto nyo, ayaw nyong madumi yung bahay o yung floor bago kayo lumabas. Para naman pag alis nyo, ma-feel ng amo nyo, ay may helper sila kasi malinis yung bahay nila. Yun. Pero huwag kayong lumampas doon na feeling ko over na yon na kailangan nyo pang magluto or
mag-mop ng floor or maglinis ng mga toilet dyan. Wag nyo nang gawin. Kasi hindi talaga tayo obligado na magtrabaho pag day off. Kung iutos, depende na sa inyo yun. Pero nakasalalay din kasi yan yung relationship yun ng amo nyo. Oo, may sinasabi na bawal magtrabaho, pero yung iba na nagrereklamo, nasa papuntang terminator, papunta nila. Hindi kaya hindi maganda yung pakikitungo ng amo kasi hindi nakikisama yung ganun. Pero hindi ko sinabi na magtrabaho kayo. Basta pagdating nyo dito, wag nyo na lang sanayin yung amo nyo na magtrabaho kayo bago umalis ng bahay. Pagdating, wag nyo nang sanayin para makapagpahinga kayo agad. Kung gusto nyo naman na gumawa, pwede din naman. Iba naman yung rason nila, gagawin din naman nila kinabukasan. So, gagawin na nila pagdating, yung ganon. Pero ako sa totoo lang, sa umaga, nagwawalis ako ng floor kasi gusto ko pag umalis ako ng bahay, malinis yung floor. Nagbo-boil ako ng water. Yun. At saka, yung basura nilalabas ko. Hinuhugasan ko yung bottles ng alaga ko. Ano ko yon, kusang loob ko yon na ikat yung food niya nilalagay ko sa box para lutuin na lang nila. Yun. Pero hindi na ako nag-map ng floor, nagluluto, or hindi na. Yun lang sa umaga. Kasi before ako nagpirma ng kontrata, may deal na kami ng amo ko. Pinag-usapan na namin yan na kung pwede daw sa umaga, gumawa ako ng konting trabaho bago umalis. Pero pagdating sa gabi, diretso na ako sa kwarto ko, maligo na lang ako niyan at papasok na sa kwarto ko, hindi na ako gumagawa. Kasi yung amo ko naman hindi nakadepende sa helper. Dati kasi silang walang helper. So, pagdating ko malinis na yung bahay. Kahit na may kalat dyan, konti, or may hindi na hugasan, hindi ko yun ginagalaw. Kasi, yun na yung nakasanayan ko para next time, hindi nila hanapin sa akin. Tapos, sinabi naman na pagdating ko, okay lang na hindi na ako gagawa. So, maswerte pa rin ako sa amo ko ngayon. Kay Sisi na nagtanong, sana nasagot ko yung tanong nyo. Kung hindi ka tatanungin ni amo mo, si amo mo naman na yan bahala kung magkano yung ibibigay niya sa'yo na sahod. Basta wag lang bumaba sa daily rate ng sahod natin. Kung whole day, yun yung ating OT. Ganon dapat. Yun lang. Thank you for watching.